Yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. Kung ano ba ang pakialam ko sa kanya? Ang inyararin, nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito niya. Sa mga tausog diri, mga Maranao, kinsa mga Bisaya, kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa Minili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Sino yung mga Maranao dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Yung bata, kasi sabi na, sorry. Bigay doon. Ito, itong apple. Na ito, kaya apple, ito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig niya, Apple Chua, hanggang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Agay! Ito na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Diba si Snow White, kumain ng apple, tapos nabilaukan. Kulitin kita niya. Pinatuon sa bigyan niya. Kaya si Joel Chua ba? Ano ka may-ari na kingpin? Ha? Hindi. Kasi yun, talaga niya yung lagi ang hopya niya doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya ng mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, hindi na iba't ibang kulay ng MVP. Pagdating sa akin, yung bigyan ng hopya. Na? Pero pag hindi ako nagubuto, parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya, ito. Pasensya na, sabihin niyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Hindi lang buwaya, tambalos sila sa yun ng buwaya. Hindi ko nga alam kung paano niya napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa atin yun. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Wala na nga ng pangalan ko dahil kinuha nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yang putang inang Joel Chua. Salamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi ka kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito ka, galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saan man ako pumunta
galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang araw, kagabi, dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon, bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang na kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na hinahatag ninyong kanamo ng mga nakaservisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pagpupok nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya, 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayo tunog 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para ba nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong kung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo. Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelyido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan ninyo
tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito ay Dalawa na tayo na budol. ang sapon na automatic yung boto natin, sikat, endorse na sikat, galing sa pamilya ng mga Duterte, ang boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din yan. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman yang